So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So ngayong araw tapos na natin wiringan yung ating in-install na Samdon na 3 kW 24 volts. So itong video na to ay ituturo ko para kay Ma'am Liza yung parameters ng Samdon. So gayahin nyo na lang ma'am, no. Pero bago ang lahat, ito na yung in-install natin na external LBD. Yan. So try natin kung gagana kapag in-on natin to. So kapag naka-reconnect yun, auto on na yung Samdon natin, no. Pero pwede nyo pa rin gamitin yung manual nya na pindutan. So on natin. So hindi ko pipindutin to Kita ba sa video na hindi ko pinipindot? On natin. Yan. Kung mapapansin nyo, tignan natin kung mag-on, naka-reconnect yung LBD. So yun. Nag-auto on siya, no? So hindi mo na kailangan pindutin yung button na to dahil sa external LBD natin na naka-connect doon sa yellow wire na nilagay ko. Ayan, ito yung white na yan papunta dito sa output ng LBD. So kapag nag-disconnect yan, mamamatay din yung ating Samdon. Kapag nag-reconnect, so mabubuhay ulit siya. So hindi mo na kailangan pindutin. Kapag naabot niya na yung low voltage niya, so mamamatay yung Samdon. Then kapag na-reach niya na yung reconnect voltage niya, so mag-on ang Samdon. So yung iba kasi, 'di ba, pag naabot niya, namatay ang Samdon kapag na-lobat, tapos kapag naabot niya na yung voltage reconnect, so hindi siya nag-auto on off. So kailangan mo pang pindutin yung manual niya. So off ko muna to bago ang lahat. Shout out muna kay Sir Ramos na nagsabi na para hindi daw mag-spark yung battery cable, ito ay kailangan daw positive yung unahin. So ayan sinabi niya. So para dagdag idea na rin kay Sir, no. So unahin natin yung kay Sir. Tanggalin natin yung positive. Sinabi ko dyan na same lang yan kasi yung flow ng circuit pag nag-connect mag-spark talaga yan. Kasi kung mapapanood mo yung una natin video, hindi ko na nilagyan ng breaker, no, kasi nga for demo lang. Pero syempre dapat meron talaga yan. Syempre for demo, binaypass lang natin yung wire papuntang inverter. Kasi itetesting ko lang naman yung inverter. So ngayon, tanggalin ko muna yung LBD ko para hindi siya mag-on kapag binuhay ko tong breaker. So yan, bali tinanggal ko lang muna yung output ng LBD, ito, yung white dito nakakonect yan. So ang gawin natin, tanggalin ko rin, yan, hindi na yan mag-on mga idol, kahit naka-reconnect yun. Kasi kailangan mo nang pindutin dito. Kasi kailangan, pag ito kasi nagkaroon ng supply, so pakita ko. Pag ito kasi nagkaroon ng supply, itusok ko ulit mag-on yung ating Samdon. Nag-on siya. Diba? Ibig sabihin, may reconnection. Pag nawala ng supply, mag-off. Diba? So, off ko muna ang breaker ulit. Tanggalin ko yung negative side dahil sabi ni Sir, unahin daw yung positive para maiwasan yung pag-spark. Para patunayan sa kanya na mali rin yung sinasabi niya. So, technician yung kausap niya, kaya kailangan siguraduhin nyo yung mga comment nyo mga idol. Trivia lang, alam mo ba sir na ang flow ng circuit ay galing talaga sa negative at hindi sa positive. So galing yan sa negative papuntang positive. So nagkakamali kayo na ang flow ng circuit positive papuntang negative. So baligtad po, no. Negative talaga galing yung flow ng current, pupunta yan sa positive. So trivia lang yan, no, para sa hindi alam yung flow ng circuit. Kasi karamihan diyan natuto lang kasi sa karamihan kasi diyan natuto lang sa theory. Ay ano ba tawag yan? Sa panonood lang, no. Pero ang totoong daloy talaga ng circuit, simula negative, pupunta yan ng positive. Hindi positive nang gagaling yung circuit papuntang negative. So ang current ay negative muna papuntang positive. So search kayo sa Google. So search na lang rin natin, no, kung totoo yung sinasabi ko. So yan, basahin nyo na lang, no. Mahaba ng video ko, hindi ko pa nasasabi yung parameters. So on natin yung breaker. Then on ko muna to, i-discharge ko muna. Okay, naka-discharge na rin naman pala. Ayaw niya na mag-on. Ngayon, naka-on yung breaker, no. Isipin nyo na lang na magka-connect yung positive na wire na to papunta dito, no. Kasi pag naka-bypass, so mag-i-spark dapat yan. So ayan, negative na, inuna ko yung positive. Tingnan natin kung ano mangyayari kapag inuna yung positive. Dikit natin.
Kita mo, umispark pa rin kahit positive na inuna ko. Kasi, magka-connect pa rin yan. Mapa-positive o negative unahin mo, mag-spark talaga yan, sir. So, demo lang naman kasi yung kaya ako bypass. Kailangan mo talaga ng MCCB or MCB dahil yung mga yan, na pang DC ha, dahil yung mga yan, may arc chamber yan, na para maiwasan yung pag-spark. Na kapag in-on mo or in-off mo, yung spark na yon pupunta yon sa arc chamber. So, yun yung purpose nun. Kaya kailangan may breaker talaga. So, off ko na natin, napatunayan na natin na nag-spark din kahit unahin mo yung positive side. So, sa video ko kasi na nauna, inuna ko yung negative side. Sabi niya para maiwasan daw. So, unahin yung positive side. So, yan. Napatunayan na natin na mali yung sinasabi niya. Nag-comment din ako doon na parehas lang yan. Kabit na natin to. Then, kabit ko na yung LBD para maturo ko na yung parameters. Cut ko muna yung video. So, ito. Nakabit na natin yung LBD. Pati yung battery. So, mag-on to no? Kapag in-on ko. Automatic. Naka-reconnect yun eh. Wait natin. Yan, nag-on siya kusa. Hindi mo na kailangan pindutin. Wala nang pipindutin yung customer ko. Auto on off tong Samdo natin. Okay ma'am, ito yung parameters. Kayahin mo na lang no. Pero tuturo ko pa rin ng kaunti para at least may idea ka. So, bago ang lahat, may kasulat naman dito yung function. Yung function setting. Press 3 seconds to enter the setting interface. Okay. Kumuha na rin ako ng papel at ballpen para mabilis tayo. Unahin natin, press 3 seconds daw yung function button. Sulat natin muna lahat, no? A0, D3. So, mamaya na pala yan. Doon na lang tayo magsimula sa A1. So, base dito, yung A0, D1 and D3 na lang. Yung sinaunang sum doon kasi may D2. So, yan. Yung A0, D1 and D3. Yung D2 wala na yung eco mode. So, tinanggal na nila. Kasi hindi na rin naman gaanong ginagamit yun. So, dito tayo sa A1, C3. Ayan yung default volt, default ano nila, current. Ayan, C0 hanggang C6. Ang ampere niyan mga idol ay 0 ampere hanggang max charging niya is 30 base sa kanyang specs. 30 ampere. Yan. Pag sinisix nyo yan, 30 ampere. So, ibig sabihin, yung bawat ano, ay 5 ampere. So, C1, 5 ampere. C2, 10 ampere. C3, 15. Sa C6, 30 ampere na, no? Up natin. Yan, dito tayo magsisimula. Sulat muna natin yung voltage, no? 24.2 ay 0.4, 28.4 pala. Sa ano na lang natin, A2 pala, A2, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Sa A2, 28.4. Para may idea ka ma'am. Sa A3, 27.6. Ito yung default, no? Hindi pa nababago. A4, 21 volts. A5, 26.4. A6, 26.4. A7, 22 volts. A8, 60 Hz. Then, to 20 yung A9. 60 Hz to 20 volts. Okay? Based sa kanyang manual, ang A2 greater than or equal ng A3. Yung A3 greater than A6. Yung A6 greater than or equal ng A5. Then, yung A5 greater than A4. Then dito naman A6 greater than A7, then yung A7 greater than A4. So base dito, para to sa D3, base dito yung A4 mo ito, 21 volts, kailangan mas mataas ang
A7. Sabi dito, yung A7 mas mataas sa A4. A7 mo is 22 volts, then yung A4 mo ay 21 volts. Ang A4 kasi, low voltage protection. Yan. So, gagamitin mo yan sa yung low voltage niya. So, ang isa-set ko dito is 24 volts. 24.0 volts. So, gayahin mo na lang ma'am, no? Pero, depende na yun sa'yo kung gusto mo pang taasan. So, 24 volts. So, hindi mag-fault na yan kapag ganyan dahil sabi dito sa manual, yung A7 mas mataas dapat sa A4. At yung A6 mas mataas sa A7. Yung A6 ko walang problema dahil 26.4 yan, mataas pa rin. Yung A7 22. So, yung A4 ko mataas kaysa sa A7. So, magpa-fault yan. So, kailangan natin taasan din tong A7. Gawin nating siguro 25 volts. Yan. Yung A7 kasi, yan, inverter supply to main supply. Yan. Ayan yung A7 natin. Then, magsuswitch na siya kasi sa sa yung inverter supply to main supply voltage. So magsuswitch na siya diyan kapag na-reach niya yung 25 volts. Kaya kailangan mas mataas to kaysa sa low voltage dahil kapag low voltage mas mataas mo, mag-off na siya. Paano pa siya makaka-switch ng A7? So kailangan mas mataas to para before low voltage maka-switch na siya. So gawin ko siya 25 then ito 24. So yun lang yung babaguhin ko na. So kanya-kanya naman tayo parameters. So depende sa'yo kung gusto mo pang taasan to, gawin mong 25, pwede rin 25. Tapos dito syempre tataasan mo rin, pero wag ka nalampas ng A6 dahil kapag umabot ka ng A6 magpo-fault din, no? So try natin muna, ito lang taasan natin yung A4. Wag natin baguhin muna yung A7. Function. Ay, itong function pag single press ay para sa kanyang buzzer, no? Yan, mute function, press 1 second to turn off and turn on and off ang alarm. Yan, no? Mag-a-alarm siya. Mayroon siyang dito. Off natin yung alarm. 3 seconds press. Baguhin natin yung A4. Balik tayo sa yung A0, ma'am, kung gusto mo Meralco yung priority mo, gawin mong D1, no? Pero syempre, kaya ka nga bumili ng solar para priority mo solar. So, D3 mo ilalagay. Ito, gayahin mo na lang para hindi masyadong malakas yung charging current in case na gusto mo i-charge sa Meralco. Pero kapag hindi, gawin mo yung, kasi dito mayroon akong nilagay na AC in. Ayan, no? Para sa charging niya. Pwede mo siya i-connect sa Meralco. Pero sa'yo, gawin mo na lang 0, no? Kasi hindi naman laging brownout niya sa inyo. Or blackout. So ito hindi ko na babaguhin. Ito rin. So nakasulat naman yan kung ano yung A3, A2, A4. Ito ang A4 natin. Babaguhin natin yan. Gagawin natin 24 volts. Yung A2 ito. Constant charge natin. Yung A3 floating voltage sa pagcha-charge niya. So, itong A4 babaguhin natin, gawin natin 24. Set mo lang yung function ulit para lumipat dito. Then, gawin natin 24. Yan, 24 na siya. So, set natin ulit yung function para ma-save. Lumipat na siya. So, ngayon, try natin na hindi ko babaguhin yung A7. Kasi based sa manual, kailangan mas mataas yung A7. So, hindi ko binago yung A7. So, mas mataas na ating A4 kaysa sa A7. Tignan natin. Pindutin natin long press. Yan. Kung mapapansin nyo, nag-fault. Yan, no, may pula siyang dito. Hindi yan gagana. May error tayo na 19. Yan. Hindi siya advisable kasi nga mali yung parameters. So, kaya baguhin din natin dapat. Long press natin. Baguhin din natin dapat yung A7. Gawin natin 25. Kailangan kasi mas mataas ang A7 kaysa sa A4. Punta tayo sa A7. Yan. Kasi naka 22 lang eh. Oh.
Pindutin natin yung function, gawin natin 25. Ayan lang babaguhin ko. Hindi ko napapakialaman yung iba, no? Kasi sa floating voltage na yun at charge voltage, okay naman para sa akin. Okay, long press natin. Tignan natin kung mawawala yung port. Ayan na. Long press natin. Yan, nawala yung port. Nawala yung error. Kasi kanina 'di ba may 19 na nakalagay diyan. So nawala na. So ibig sabihin okay na yan. Wala ka nang babaguhin iba. So tignan na rin natin tong ano sa A10 niya. Kasi yung mga sinaunang SAM doon walang A10. A10, A11, 12. Ito kasi para to sa mga battery na may mga communication cable, no? Kung anong battery brand mo dyan, ayun yung gamitin mo. Yan yung may mga RS485, yan. Para yan doon. So, pag yung gamit mo yan dito, so maghihingi siya ng ano, mag-error yan dahil walang madidetect yung SAM doon na communication cable, no? Kaya hindi mo na papakialaman yung A10. So hanggang A9 lang yung gagamitin natin. Kasi normal battery lang naman gagamitin natin, ganito lang. So wala ka ng ibang sasaksakan. So yun lang. Sana nakatulong. So pero tignan na rin natin yung A10 para may idea kayo. Ayan, naka PB lang tayo dito para sa mga lead acid, lithium. So yan yung mga ano niya. Pero kapag pinalitan mo yan ng ito A11, A12, A13, so magkakaproblema ka. Yan. Kaya wag mo nang palitan, PB lang ilagay mo. Then dito naka-off. So wag mo nang baguhin. Pakita ko na lang lahat para in case na may mabago ka, gayahin mo na lang. Yan, balik na tayo sa A1. So yeah, okay na yan. Pwede na natin itong takpan kasi nakita nyo ng loob. Ayan o, ayan yung yellow wire natin na nakakonect sa LBD. Itong voltage ng battery 26.6. Thanks nga pala kay seller dahil ang order natin walang Bluetooth pero yung pinadala niya meron. Ayan o, may Bluetooth ito yung pinadala niya. Yung order ko walang Bluetooth pero pinadalhan niya tayo ng may Bluetooth. Order na kayo dyan sa product natin, pati itong mga to. So huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe kung nagustuhan yung ating channel. Pindutin ang notification bell para lagi ka updated sa aking mga new videos. So ito yung ating ATS pala. Ayan. Wala lang akong ano, wala pa to nakakonect sa grid kasi kaya hindi umiilaw yung B. Ayan. Pero na-testing ko na yan, gumamit lang ako ng ito, AC plug. Para lang, kasi doon ko na yun actual sa mismong bahay nila. Kaya abang lang. Try natin kung lumilipat Patayin ko muna to. On natin kung lilipat ba siya ng solar. Ayan, lumilipat naman. At nag-on na yung ating wattmeter.